Ito ang Mang Chay Cafe, located at P. Burgos Avenue, Calidad, Cavite City. Matatagpuan ito dito lamang sa tabi ng Montesquieu School. Hi guys! Kami ang Lucis. At ngayon ay nandito kami sa Mount Cavite City. Tara na! Hey guys! Today we are here at Mount Cafe, Cavite City. Today we are going to be interviewing Mrs. Chi for our AP Beta. Unang tanong, kailan po nag-start ang Mount Chai sa Cavite City? Last 2019 po to 2020 na nag-start yung Mount Chai sa Cavite City. Sa maraming establishment ng cafe sa Cavite City, paano kayo nakikipag-compete sa iba? Meron pa kayong strategy para tumaas ang sale? Ano-ano po yun? Yung business naman dito sa Cavite City, talagang marami kang makikita. Hindi ganong nakakabahala makipag-compete kasi malaki ang demand dahil karamihan sa Pinoy mahilig mag-milk tea. Ang goal lang namin is to serve the best quality and taste ng milk. Pangatlong tanong, sino po ang mga target customers ninyo? Primarily ay mga working sector at students. Tanong, sa paanong paraan ninyo na iikayan ang customer na bili ng produkto nyo? Sa pamamagitan ng simpleng pagpresenta, pagiging presentable ng produkto, pagiging presentable ng lugar at kung saan ginagawa at binibili ang produkto. Habang pinapanatiling affordable ang presyo nito. Panglimang tanong, paano kayo nakakasabay sa demand ng business? Tinatansya o ini-sistema ang demand kung gaano siya kailangan at kung gaano karami ang quality at quantity na kailangan para makabuo ka ulit ng isa pang estimation para matugunan ang supply at demand. Sa madaling salita, kailangan mong i-adjust ang supply mo para matugunan ang demand. Bukod pa doon, ito ay ginagawa hindi lang upang kumita ang mga establishmento, kundi makapagbigay din ng maayos at sapat na serbisyo at produkto nang hindi nasasakripisyo ang kalidad ng produkto. May mga times po ba na matumal ang benta? Tuwing kailan po yun nangyayari? Oo, kapag hindi maganda ang lagay ng panahon at kung may risk sa health, kagaya ng pandemya. Bukod pa doon, may mga nawalan din ng trabaho sa panahon na yun, kaya less ang customers. Sa kabuuan, ang Mang Chai, isang milk tea business na itinatag noong 2019 to 2020 sa Cavite City, ay nakayanan ang maraming pagsubok at patuloy na lumalaban sa kompetitibong merkado. Sa dami ng mga milk tea establishment sa lugar, hindi sila lubos na nababahala dahil mataas ang demand para sa milk tea. Isang inumin na paborito ng maraming Pilipino. Ang kanilang pangunahing misyon ay hindi lamang basta magbenta ng milk tea, kundi tiyaking mataas ang kalidad at natatangi ang lasa ng kanilang produkto, na siyang nagiging dahilan ng pagtangkilik ng kanilang mga customers. Sa usapin ng kompetisyon, ang Mang Chai ay naglalaan ng focus sa kanilang produkto at serbisyo. Hindi nila kinakalaban ang ibang mga negosyo sa pamamagitan ng pagbaba ng presyo o pagsali sa price wars. Sa halip, ang kanilang strategy ay nakatuon sa pagbibigay ng dekalidad na milk tea na hindi lamang masarap, kundi sulit din sa presyo. Ang kanilang simpleng diskarte sa pag-aalok ng isang presentable na produkto at lugar kung saan maayos itong hinahanda at binibili ay isang mabisang paraan upang maengganyo ang mga customers na bumili nito. Tinitiyak din nila na abot kaya ang kanilang mga presyo, kaya't naging mas accessible ang kanilang produkto sa iba't ibang uri ng mamimili.
Ang kanilang target market ay primarily mga estudyante at mga nagtatrabaho, na siyang bumubuo ng malaking bahagi ng kanilang regular na customer base. Ang mga taong ito ay madalas na naghahanap ng mabilis, masarap at abot kayang inumin, at dito pumapasok ang Mang Chai upang punan ang kanilang pangangailangan. Dahil sa lokasyon nila sa Cavite City, maraming dumadaan sa kanilang lugar mula sa iba't ibang eskwelahan at opisina na nagbibigay sa kanila ng sapat na customer flow sa araw-araw. Bagamat may mga pagkakataong matumal ang benta, tulad kapag masama ang panahon o may mga isyong pangkalusugan gaya ng pandemya. Dagdag pa rito ang pandemya na nagdulot ng malaking epekto, hindi lamang sa kanilang benta, kundi pati rin sa dami ng kanilang mga customers. Dahil maraming taong nawala ng trabaho at mas naging maingat sa kanilang mga gastusin at sa kanilang seguridad. Sa kabila ng mga hamon na ito, nanatiling positibo ang kanilang shop at patuloy na naghahanap ng mga paraan upang makasabay sa demand ng kanilang mga produkto. Isang mahalagang bahagi ng kanilang pagtatagumpay ay ang tamang pagtatansya ng demand. Bawat araw, sinusuri nila kung gaano karami ang kanilang supplies batay sa takbo ng benta at nag-a-adjust sila ng naaayon. Ang kanilang kakayahan na mag-adjust sa fluctuations ng demand ay isang malaking dahilan kung bakit nakakasabay sila sa kompetisyon. Ginagawa nila ito hindi lamang upang kumita kundi upang makasiguro rin na hindi nasasakripisyo ang dekalidad ng kanilang produkto, isang bagay na pinahahalagahan ng kanilang customers. At dyan po nagtatapos ang aming interview. Salamat po. Okay lang. Sige lang. Sige lang. Ulit mo. Yung kasi... Let's go. Hindi. Sagot na lang po. Ang pangalawang tanong, sa maraming establishment ng Cavite, ang pangalawang Hey guys! wala pang video, wait, wag mo. Mga target customers ninyo. Primarily ay mga working student. Ay, Magandang araw sa inyong lahat. Nandito po tayo ngayon sa Stanley Point Table Lights Cavite City. Papakita po namin sa inyo